Sa mahilig mag-travel, mag-ingat po sa mga nagkalat na peking e-travel website. Nagagamit daw ang serbisyo na ito ng Bureau of Immigration para manakaw ang impormasyon at manghingi ng bayad sa biktima. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Orsio. Nakaplano na ba ang inyong travel abroad o pagbabakasyon this holiday season? Bago ang lahat, siguruhin hindi mabobogus ng peking e-travel website. Sa pagbubukas ng turismo sa Pilipinas at sa ibang bansa, marami ang naging revenge travelers. Kaya naman sila ngayon ang target ng mga scammer. Ang mga kawatan, nagpapanggap na e-travel website ng Bureau of Immigration. Kaya pinag-iingat ni Immigration Commissioner Norman Tansinko ang publiko. Ginagamit daw ang e-travel credentials ng immigration para makapagnakaw ng impormasyon ng mga magta-travel abroad. Nangihingi rin umano sila ng bayad kapalit ng paggamit ng e-travel services. Para saan nga ba ang e-travel site ng Bureau of Immigration? Ito yung single data collection platform para sa mga papasok at lalabas ng bansa. Dito idinedeclare ang mga impormasyon mula sa passport at travel itineraries para mas mapadali ang monitoring sa border ng Pilipinas at health surveillance. Pangamba ng ahensya, posibleng mas dumami pa ang mga fake e-travel sites ngayong papalapit ang Pasko. Kaya paglilinaw nila, libre lang at walang bayad ang paggamit sa kanilang e-travel website. Maa-access ito sa etravel.gov.ph. Siguraduhin daw na gawin ang pag-fill out ng online form at least 72 hours bago ang iyong scheduled arrival o departure. Kaya kung gusto nating mas merry and happy ang ating holiday escape, think before you click at siguruhing lehitimong website ang pinapasok para hindi manakawan ng pera at impormasyon. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.